Happy Lord's Day mga kapatid. So ano nga bang ibig sabihin? Lagi pong binabanggit every Sunday ang Happy Lord's Day. So sa mga member po ng church, alam po namin ang definition kung anong ibig sabihin, ng Lord's Day. Ang Lord's Day po is a celebration palagi ng resurrection ng Panginoong Hesukristo. So allow me to share a short story. Merong isang Scottish runner na ang pangalan ay Eric Liddell. Baka kilala niyo siya. So si Eric Liddell ay isang Scottish runner na saan siya ay representative ng kanilang bansa sa Paris Olympics noong 1924. But nung tatakbo na sana si Eric Liddell para sa gold competition noong 1924 Paris Olympics, he refused to run. So imagine nyo mga kapatid, nakatingin ang buong mundo dahil Paris Olympics ito, representative ka ng bansa nyo, tatakbo ka for the gold and then hindi ka tumakbo. Bakit hindi siya tumakbo? It is because it's the Lord's Day. Hindi siya tumakbo dahil Sunday mga kapatid. Imagine nyo kung gaano kabigat yung sitwasyon na yon. Na representative ka ng bansa ninyo, may chance ka na makuha yung gold, pero hindi ka tumakbo dahil ginagalang yung araw ng Panginoon. That's the Lord's Day, Sabat, mga kapatid. Nakuha ng kalaban niya yung gold, pero si Eric Liddell, alam niyo kung sino yung nakuha niya? Nakuha niya yung Diyos. Far more precious than gold. So this Lord's Day, mga kapatid, is a market day of the soul. Ito yung tipong namamalengke tayo ng mga means of grace ng Panginoon. Nandito yung awitan. So ginawa natin kanina, nandito yung panalanginan, nandito yung pakikinig ng salita ng Diyos, fellowshipping together, the Lord's Supper. Those are the means of grace, mga kapatid, na hindi mo yun matatagpuan pag ikaw ay nakahiga sa kwarto mo ngayong araw. Na hindi mo rin yun matatagpuan kapag ikaw ay nakadukdok pa rin sa trabaho mo ngayong araw. This is a Lord's Day, mga kapatid. Naway meron tayong kagalakan na lumapit sa Panginoon para siya isabahin, kain, dahil siya'y nag-alay ng buhay para sa atin. Palakpakan nga daw natin ang Diyos. And today, as we continue studying yung Philippians, nasa chapter 3 pa rin tayo, yung story kanina ni Eric Liddell ay merong, yung pag-aaralan natin is may touch of something na kanyang ginagawa. Siya isang runner, so dahil runner siya, meron siyang isang goal. He continued to run para makuha yung goal na yon. So ngayong umaga, makikita rin natin yung mga term mula sa salita ng Diyos na binasa natin, yung mga term na press on, straining forward, forgetting. So these are the action words na makikita natin relating na parang sinasabi na Paul na nagbigay siya ng illustration ng isang atleta. Kung ano ba yung isang Kristiyano. But before we proceed sa ating pag-aaral, let's come to God in prayer and ask for help upang maintindihan natin ang salita niya. Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, we thank you for this morning, Panginoon. Salamat, O Lord, sa inyong awa. Salamat sa inyong habag na patuloy na pinaparanas sa bawat isa sa amin, Panginoon. And we ask, Panginoon, by your Spirit, that you give us understanding and wisdom, Panginoon, na nagmumula lang sa inyo. Buksan niyo po yung puso at isipan namin, Panginoon, upang maunawaan ang bawat ninyong salita, Panginoon. At bibitin namin ang salita ninyo sa aming mga buhay. Gamitin niyo nawa, O Lord, ang inyong salita upang patuloy na tumawag sa inyong mga anak. And at the same time, Panginoon, sa inyong mga anak ay magbigay ng katatagan ng salita ninyo while we are living in this world, Panginoon. We know it's hard to be a Christian, Panginoon, but ito yung pinaka-worthy na identity namin, Panginoon, kay Kristo. Dalangin ko po, O Lord, na maging kalakasan sa bawat isa sa amin ng inyong salita
for your glory alone. Salamat po, O Lord. Ito lamang po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pakitapik nyo ang inyong katabi at sabihin, handa ka na ba, kapatid? Let us press on. So binigyan ko po ng titulo yung pag-aaral natin na Pressing On, the Pursuit of Spiritual Maturity. So the pursuit of spiritual maturity. Last week, Pastor James taught us sa mga previous verses kung ano ba yung mahalaga kay Pablo. Nakita natin na sinabi ni Pablo na merong nasa Loan Church na ini-encourage pa rin yung mga members ng Philippian Church na hindi sapat ang ginawa ni Kristo. Kailangan din kayong ma-circumcise. Kailangan nyo sundin pa ang utos ng Diyos para lang sa inyong kaligtasan. That's why Paul called them dogs. Tinawag sila ni Paul na dogs, mga evildoers. So mag-iingat kayo sa mga to. Kasi ang pinagmamalaki nila, sila ay mga Jew, sumusunod sila sa batas ng Diyos. So therefore, sila yung kinakalugdan ng Diyos. Pero inilatag ni Paul yung kanyang mga achievement or kung sino siya. Sinabi niya na siya ang Pharisee of the Pharisee, circumcised on the 8th day, of the tribe of Benjamin, Hebrew of Hebrews, as to the law, Pharisee, as to zeal, persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. So ito yung sinasabi ni Paul sa kanyang sa mga taong pumasok sa church upang manggulo. Pero alam niyo mga kapatid, sa dulo nun, sabi ni Paul, lahat ng na-achieve ko, lahat ng yon ay basura. All of those things ay basura. Si Paul ay mayaman, si Paul ay abogado, siya yung sinasabing blameless or walang isisisi sa kanya pagdating sa pagsunod sa Diyos. Siya yun. Pero sabi niya, lahat ng yon ay rubbish, basura. Para saan? Makuha ko lamang si Kristo. Dahil para kay Pablo, ang pinakamahalaga ay si Kristo. Nag-open yung klase ng mga bata ng June 8. And syempre, orientation. So we have that psychosocial activity na kung saan yung mga bata is isusulat nila sa papel na walang pangalan yung kanilang mga struggles and problems. So sinulat nila isa-isa, so maririnig mo doon, ako po ay mahiyain, hindi ko alam kung paano makipag-mingle, and so forth, may problema sa pamilya, and so lahat ng struggles nila sinulat nila, and then yung mga kaklase nila ay bubunot ng isang papel, and then babasahin yung problem na yun and struggles, and then yung makabunot ay magbibigay siya ng advice. So ganun yung proseso. Pero when the time na ako na yung tumayo, naalala ko tong text na ito. Sabi ko sa kanila, yes, nandito kayo para mag-aral, nandito kayo para tuparin ang inyong pangarap, makagraduate, makapaghanap ng magandang trabaho, makapagpundar ng mga hiling nyong gamit, and so on and so forth, and all of those things. That's a good thing, i-achieve ninyo. Pero the thing is, mga kapatid, para saan? So sabi ng mga bata, it's a good day to start. Negative naman ata, sir. Para saan ang lahat ng ma-achieve mo, mga kapatid? At sabi ko sa kanila, walang nag-iisip sa atin ng dulo ng buhay. Walang nag-iisip sa atin ng kamatayan. Why? Kasi iyon ay nakakatakot. Kasi iyon ay ayaw nating isipin. So dahil ayaw nating isipin na bagay na yun, yung death, so therefore, aaliwin natin ang sarili natin ng lahat ng entertainment na meron sa mundo para lang hindi natin maisip. Pero kahit hindi natin isipin, mga kapatid, darating ang bagay na yun. And then ang sabi ko sa kanila, alam nyo what matters to me? Eternity matters, mga anak. And that eternity can only be found in the Lord Jesus Christ. Si Kristo. So hinati ko po sa tatlo ang ating pag-aaral
Kung meron pong 4 Ps ang government, ako po ay mayroong 3 Ps. Tatlong P. Ano po yung mga tatlong P na yan? Sige nga daw kapatid. First one, pursuing perfection in progress. Pangalawa, we have prioritizing the prize. And then pangatlo, pressing on together. So tignan natin yung panguna. So sinabi diyan is pursuing perfection in progress. Sabi ni Paul sa verse 12 ng chapter 3 na binasa natin kanina, now that I have already obtained this, or I'm already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own. Imagine nyo mga kapatid, this is Apostle Paul speaking sa Philippian believers. Apostle, chosen by God para maging apostle to the Gentile. Pero sa kabila ng pagiging apostol niya, nandun pa rin yung kanyang bagay na ginagawa na to press on, magpatuloy. Ano yung sinasabi ni Paul na not that I have already obtained this? Ano ba yung mga bagay? O ano ba yung bagay na ito hindi pa niya nakukuha? So from the previous verse, sino daw yung gusto niyang makuha? Si Kristo, mga kapatid. Or I'm already perfect. We know that nobody is perfect. Even if you are Christian, hindi ka pa rin perfecto. Pero merong tatlong uri ng perfection. Or merong 3 stages of perfection. Ano yung tatlong uri ng perfection? First one, the perfect relationship. Kapag ikaw ay nasa Kristo, if you have Christ in you, you are belong to Him, that's a perfect relation. Ibig sabihin, or perfect relationship. Ibig sabihin, mga kapatid, dahil sa ginawa ni Kristo, yung kanyang righteousness, yung kanyang perfection, nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, yung righteousness niya ay pinasuot sa iyo. Nung siya ay nabuhay, na siya ang sumunod sa batas ng Diyos, yung pagsunod niya na yon ay as if ikaw ang sumunod. Ano po yung requirement para makakit ka sa langit? Perfection, mga kapatid. So therefore, saganang atin, pagka perfection ang basihan ng pag-akyat sa langit, walang aakyat ng langit. Tama? Walang aakyat ng langit dahil tayong lahat ay makasalanan. So therefore, dahil sa katuwiran, kabanalan, righteousness, and perfection ni Christ na pinasuot sa atin, mga kapatid, kaya kaakit ng langit. Siya yung walang kasalanan na ginawang makasalanan para lang iharap tayo ng matuwid sa Diyos. Kaya if you have relationship with Christ, if you have faith in Him, you are united in Him, you are perfect. Tatanggapin ka ng Diyos dahil kay Kristo. Not on your own. That's the first one. And then the second one is ang tinatawag natin perfect progression or progress. Ano yung perfect progress? Ang ibig sabihin nito sa theological term is sanctification. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, kung ikaw ay totoong nananampalataya kay Kristo, ikaw ay nagpapatuloy. You are pressing on. Ikaw ay lumalaban sa kasalanan. Ikaw ay umiiwas sa kasalanan. Pinapatay mo yung kasalanan by the Spirit. At nagpapatuloy ka sa kabanalan at sa katuwiran. Why? Because ikaw ay na kay Kristo. Kaya yung language ni Paul dyan, yung term na sa dulo, sa verse 12, because Christ Jesus has made me His own. Dahil inari ako ng Panginoong Jesucristo, so therefore, magpapatuloy ako bilang Kristiyano, bilang kanyang anak. And thirdly is complete perfection. Pag sinabi pong complete perfection, mga kapatid, ito yung pagdating ng kaharian ni Kristo, ito yung glorification natin, na kung saan ang lahat ng luha at sakit natin ay wala na, ang ating katawan ay bago na, wala na itong kasalanan, and we live forever. That's a complete perfection. So nasaan tayo doon? Ako ay nasa pangalawa, yung tinatawag na perfect progression. Sabi ni Apostle Paul, now that I have already attained this, or I'm already perfect. Si Apostle Paul, hindi siya tumigil.
Kahit siya ay nakakulong, nung isinulat niya ito, nandun pa rin siya sa patuloy na mas makilala si Kristo. I press on to make it my own. Hindi tayo mga kapatid, stagna na Christian. Yung tipong enough na, halimbawa, nanampalataya ako, nagtitiwala ako kay Kristo, and then naupo na lang ako. And then wala na akong ginawa. And so on and so forth. Hindi po tayo stagnant Christian, mga kapatid. Kapag tayo po ay may totoong pananampalataya kay Kristo, we press on to make it your own. So anong ibig sabihin ng bagay na ito? So paano natin mai-apply sa buhay nating mga Kristiyano ang bagay na ito? Anong ibig sabihin ng pressing on to make it my own? Paano natin pinabuhay ang pananampalatayang meron tayo kay Kristo, mga kapatid? Dati ba, hindi ka marunong magpatawad, ngayon nagpapatawad ka na. Dati mainitin ang ulo mo, mas naging mainitin ba ang ulo mo? Dati hindi ka sa pagtulong sa mga tao o sa mga kapatiran mo, and yet, unti-unting bumubukas ang iyong kamay. Ibig sabihin, merong progreso sa iyong pananampalataya. Merong nagbabago sa ating karakter. Merong nagbabago sa ating pag-iisip. Hindi mo dinidesire na magbuklat ng Biblia, pero unti-unti naranasan mo na at ginugusto mo na ang salita ng Diyos. Ikaw ay naitatama na. Dati matigas ang iyong puso pag nakakagawa ka ng mali. Hindi. Siya yung una eh. Dapat siya yung humingi muna ng tawad. Pag meron ka nagagawang kasalanan, natatanggap mo na sa sarili mo ngayon na, oo nga, nagkasala ako. Patawad, pasensya na. At marunong ka na rin humingi ng tawad kapag ikaw ang nagkakasala. So you're pressing on sa bagay na ito dahil ikaw ay na kay Kristo, mga kapatid. The motivation in living a life of holiness and righteousness is the truth that Christ is laying hold of us up to the end. Hindi naman natin kaya magbago on our own, mga kapatid. Kailangan natin palagi yung salita ng Diyos. Kaya ngayon, panalangin ni Kristo sa John 17, ang sabi niya, sanctify them with your word because your word is truth. Paano tayo magbabago? Paano mag-transform ang ating buhay? And yet, hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia. We don't have time listening to the Word of God. We don't have time in prayer. Ipinapanalangin ba natin na, Lord, baguhin niyo po ako. Wala tayong kalakasan. Kaya lang natin nagagawa na magpatawad, kaya lang natin nagagawa na magpatuloy sa pananampalataya. It is because Christ is holding us. Kasi kung hindi si Kristo ang may hawak sa atin, gagalaw tayo base sa ating nature na makasalanan. But thanks be to God. Sabi nga ni Paul, because Christ Jesus has made me His own. Gaano kasarap sa puso at isipan natin, mga kapatid, ang language ni Paul na to, na sabihin na inari ka ni Kristo na Kanya. Kung alam niyo yung buhay ni Apostle Paul, siya ay persecutor ng church. Pinapatay niya yung mga naniniwala kay Kristo. Dahil ang tingin niya doon is mga false followers ng false Messiah. Pero sa kabila ng karumihan ng puso at mga gawain ni Paul, anong sabi niya? Because Christ Jesus has made me His own. Hindi niyo ba naiisip, mga kapatid, kung gaano kalabak yung ating mga kasalanan? Kung gaano tayo karumi sa harapan ng Diyos? At makita yung bagay na ito at maponder sa inyong isipan at puso na ikaw ay inari ni Kristo kahit ikaw ay marumi. Dinampot niya tayo sa putik ng ating kasalanan para dalhin sa liwanag ng kanyang anak na si Jesucristo. So, kumusta yung buhay nyo bilang Kristiyano? Sa mga Kristiyano dito, saan na kayo huminto? Kumusta yung prayer life ninyo?
Kumusta yung pagsisilbi niyo sa Diyos or paglilingkod niyo sa Diyos? Pag sinasabi pong pagsisilbi or paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, hindi lang yun sa loob ng church. Even sa tahanan. Kumusta kayo bilang anak? Kumusta kayo bilang magulang? Kumusta kayo bilang mga kapatid? Nare-reflect ba ang pagiging Kristiyano natin? O yung pangunawa natin o yung doctrinal understanding natin? Kasi maraming maling katuruan ang pwedeng pumasok at mag-entertain sa atin. So, kumusta kaya ang paglakad natin sa Diyos? Nag-grow ba tayo in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ? Kaya sa equipping class, yung equipping class is intended for us na mag-grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Kanina pinag-usapan namin ang doctrine of election. O hindi po yung may kinalaman sa mananalo sa 2028. Yung doctrine of election is yung mga pinili ng Diyos. Grow in knowledge of the Lord Jesus Christ. Pursuing perfection in progress. Ano po yung ating second point? Prioritizing the prize. Sabi ni Apostle Paul sa verse 13, "Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." Ano kaya yung mga priority natin sa buhay, mga kapatid? Priority ba natin ang ating mga karir? Priority ba natin yung paglaki ng ating mga anak? Priority ba natin ang magkaroon ng magandang trabaho? Priority ba natin ang makarating sa abroad? Ano po yung priorities natin, mga kapatid? But here, Paul, tignan natin kung ano yung kanyang priority. Ang sabi niya, "Brothers, I do not consider that I have made it my own." Again, sino yung goal ni Paul? Si Christ. Si Kristo ang kanyang goal. At nawa tayong mga Kristiyano, ang goal nawa natin ay si Kristo din. Dahil wala ka nang maikukumpara pa kay Kristo. You can gain everything in this world, mga kapatid. And without Christ, pa rin ay kawalan. Pero ang merong Kristo, mga kapatid, sa buhay, you have everything. If you have Christ in your life, you have everything. "I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead." Many people are chasing many things. Career, wealth, having a family or children, those are not bad things. Pero sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, ang pinaka-goal natin ay palaging si Kristo. Si Kristo yung treasure na hindi mo ipagpapalit. Si Kristo yung treasure na kung saan willing kang ibigay ang lahat ng meron ka para lang sa Kanya. Like the Apostle Paul. Makikita natin yung mga term na forgetting, straining, pressing. Ito yung mga marathoner thing. So kapag ikaw ay isang marathoner or runner, meron kang isang goal. Sabi diyan, forgetting is purposely looking away from the things that would distract or pull us backward. So, mga kapatid, pag ikaw ay isang runner, wala kang ibang nasa isip kundi
makuha yung first prize. Wala kang ibang maisip kundi maging first runner-up sa bagay na gagawin mo. And then, sinasantabi mo yung mga bagay na iniisip mo. Tama? So, ganun din sa ating mga Kristiyano. We need to forget yung mga bagay na naghihinder sa atin upang magpatuloy. Ano yung sinasabi ni Paul na kailangan niyang kalimutan? Na dati inaani niya yung kanyang salvation. Na dati tingin niya sa sarili niya siya ay matuwid. Na dati tingin niya sa sarili niya na nasa kanya yung lahat at katanggap-tanggap ako sa harapan ng Panginoon. So yung mga bagay na yon ay kinakalimutan ni Pablo. So ano yung mga bagay na kailangan nating kalimutan? Meron bang mga spiritual defeats sa buhay natin? Na gusto mo nang iwaksi yung kasalanan na ito pero paulit-ulit mong nagagawa? Yung mga past failures mo, nakakahiya, dati iniisip ko kasi kaya kong iani yung salvation ko pero hindi pala. By grace alone, through faith alone, in Christ alone pala. Or nakaranas ka ba ng mga church hurts or nasaktan ka ba sa mga pinanggalingan ng church? Or dito sa loob ng church? Sabi na lahat ng bagay na naranasan okay na maalala yung mga nakaraan natin. It is a good thing to be reminded ng mga bagay na yon. Dahil ang mga bagay na yon ay nagpapaalala sa atin kung gaano kabuti ang Diyos. Paano natin nasasabi na mabuti ang Diyos? Nandito ka, kapatid. You are hearing the Word of God. You are hearing Christ in His Word. You are hearing na meron kang salvation sa Kanya. You are hearing na one day, makakasama mo siya sa magpakailanman, na walang dusa, na walang luha, na walang sakit. Wala nang bagay na mas hihigit pa sa bagay na pwede mong ma-achieve kay Kristo. So ito yung sinasabi ni Paul. Kaya nga, ang sabi niya, to live is Christ and to die is gain. Gaano kalalim sa puso ng isang apostle or ng isang Kristiyano ang sabihin na mamuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay kapakinabangan. Kasi iniisipin na ang kamatayan ay kapakinabangan. Iniisip palagi natin na kamatayan ay kawalan. Yes, it is true na kawalan ng kamatayan, pero mga kapatid, para kay Apostol Pablo, ito ay gain. Kaya siya strain forward. Straining, sabi sa mechanics ng marathon, total mental and physical exertion toward the goal. Agonizing effort in the spirit, ang magpatuloy. Tayo ba ay nagpatuloy, mga kapatid? Paano natin tinitignan ang pagpapatuloy natin bilang Kristiyano? Paano tayo sa mga tahanan? Paano tayo sa eskwelahan? Paano tayo sa loob ng church? Kumusta yung buhay natin bilang Kristiyano? Ito ba ay na kay Kristo pa rin? O baka nasa sarili na nating desire o sa mga bagay na gusto na nating marating? Dahil iniisip natin na ang bagay tungkol kay Kristo ay hindi naman praktikal. Iniisip natin na yung bagay tungkol kay Kristo ay hindi naman parang karapat-dapat sa akin. Mga kapatid, tignan nyo na mas precious ang Panginoong Jesucristo more than anything. So with that truth, press on, straining forward to what lies ahead. Bakit daw siya magpapatuloy? I press on for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Hindi na wala sa isip ni Pablo kung sino yung kanyang goal. Yun ay si Kristo. Sinabi niya yun sa verse 10 na that I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. Gusto niyang maging kawangis si Kristo.
Yun din ang goal natin bilang mga Kristiyano. Gusto natin maging wangis ang Panginoong Hesukristo. Paano natin ma-achieve ang resurrection, mga kapatid? Sabi ni Paul, kailangan mo munang mamatay. You need to die on your sin para ikaw ay mabuhay. Totoo mga kapatid na nakakatakot tignan ng kamatayan. Pero sa mga Kristiyano, this is an entrance to the eternal life in Christ Jesus. Ang kamatayan mga kapatid ay daan papunta sa buhay na walang hanggan kay Kristo. So press on, straining forward. Pressing means an continuous, unrelentless movement toward the goal, which is God. So prioritizing the price. So ano ba yung mga bagay o yung presyo o yung premyo natin in being Christian? Sabi ni Pedro sa 1 Peter 1 chapter 4, 5, ito yung ating reward na hindi nasisira, na hindi naluluma, na hindi kumukupas, na iniingatan ng Panginoon. Ano daw yon? Yung ating salvation, yung ating eternal life in Christ Jesus. Tayo ay nagpapatuloy because of our ultimate reward, which is the Lord Jesus Christ and the source of our motivation. Christ is the ultimate goal and prize that believers are striving towards. Sana mga kapatid, ganun din tayo. Napakaikli ng buhay para i-google ito sa mga maraming bagay. Napakaikli ng buhay para i-google ito ng kung saan sa mga bagay na ginagawa natin. Trabaho, anything. But I told you, press on that you may gain Christ. Huwag tayo mag-stuck sa nakaraan natin bagkus magpatuloy tayo na ang nasa isipan natin kay Kristo, mga kapatid. Number 3, pressing on together. Kaya ang binuo ng Diyos ang church. Sabi ni Christ sa Matthew 16, I will build my church. Wala pong lone Christian, mga kapatid. Hindi pwede yung sinasabi natin ng Diyos at saka ako lang. Kaya nga may church. Para saan? Para tayo ay magpalakasan, para tayo ay magbigay ng encouragement na kung tayo man ay nahihirapan sa pananampalataya, tayo may pagsunod kay Kristo, narito ang bawat isa upang makita natin na hindi isa pursuing Christ. Kasama natin ang mga kapatid natin, yung mga kapatid natin, kasama sila in pursuing Christ. That's an encouragement for us to press together. Thank you, bro. Love you. To press together. Kaya nga si Christ, nung dumating siya, tumawag siya ng 12 disipulo eh. Bakit hindi lang isa yung tinawag ni Christ? Although alam natin, representative yun ng 12 tribes ng Israel, dahil alam niya, ang lumakad ng magsa. Kaya nagtawag siya ng mga disciples upang tingnan nila ang isa't isa, upang ipanalangin ang isa't isa. Yung anniversary nung Friday, yung text namin ay 2 Thessalonians chapter 3 verse 1, ang sinabi ni Paul doon is, pray for us. Even the Apostle Paul nangangailangan ng panalangin. Paano pa kami? Paano pa yung mga pastors? Paano pa yung mga member ng church na kailangan ng panalangin upang magpatuloy? Hindi superhero ang bawat isang tumatayo or even si Pastor James or kung sino man dito sa harapan. We need your prayers, mga kapatid. I'm doing this sermon hanggang alas 12 ng gabi.
Medyo naging emotional ako. Kasi, mga kapatid, hindi po gawang biro ang tumayo sa harapan at iproklama yung salita ng Panginoon. Ang comfort na lang, kapatid, is hindi naman ako magpapanalo ng kaluluwa. Hindi naman ako magsusustain sa mga Kristiyano. Kundi ang Diyos. Struggle talaga magawa ng sermon dahil hindi mo alam kung paano mo siya maihahatid para sa inyo ng tapat, in humility, sa kanyang salita. Pero ganun pa man, salamat sa Diyos na nagsusustain sa bawat isa sa atin. Dahil kung wala ang Diyos sa atin, kami lang, hindi ko kayang gawin ang bagay na ito. Hindi ko kayang gumawa ng sermon, hindi ko kayang magpatuloy sa buhay Kristiyano kung wala ang Diyos. Paul said in verse 15, "Let those of us who are mature think this way." So alam ko marami sa atin ang matagal na sa pananampalataya. Pero sana mga kapatid, tayo ay lumalago. Wag sana tayo yung sinabi ni R.C. Sproul. Ang sabi ni R.C. Sproul, marami daw baby sa loob ng church na 75 years old. Baby? 75 years old? Oo, hindi na nag-grow. Kaya kailangan natin ang bawat isa in order for us to attain this maturity. Yung maturity is hindi naman sinasabing marami kang alam tungkol sa Diyos. Yung maturity is hindi naman sinasabing dahil natapos mo na yung Bibliyang basahin or marami kang alam about Reformed theology and so on and so forth. Maturity din ng kapatid is ipanalangin yung iba. Maturity din yung hindi ka na madaling masaktan. Maturity din yung madali kang magpatawad. Maturity din yung, alam mo, yung bagay na kailangan mong gawin sa loob ng church na pwede mong itulong. Those are maturity. Hindi lang naman dahil sa dami ng kaalaman tungkol sa Diyos, kundi kung paano mo ipamuhay ang gospel na pinapanampalatayahan at pinanghawakan mo. So let those of us who are mature think this way. And if anything you think otherwise, God will reveal that also to you. Sabi ni James, sa mga naghahangad ng karunungan, humingi kayo sa Diyos at kayo ay bibigyan. Para natin matatagpuan o makukulungan ng Diyos sa pagitan ng kanyang salita. 2 Timothy 3, verse 16, all scripture is breathed out by God. Ito ay kailangan natin for reproof, discipline, work in righteousness or training in righteousness para daw tayo ay maging kompleto. Paano tayo magiging mature if we are not opening our Bible? Brother Leo, kanina ka pa ha? Paano tayo magiging mature mga kapatid if we are not opening our Bible? John Piper said, the devil ay gumagamit ng 168 hours a week para i-tempt ka. And tingin mo, kaya mo siyang kontrahin sa pamamagitan lang ng 10 minutong pagtingin sa Biblia? Oh, how vulnerable as mga kapatid sa harapan ng demonyo. Without the help of God in His Word, we cannot combat Satan. So kung kailangan nating karunungan, humingi tayo sa Diyos. We need the whole of the Bible to make us whole Christian. Kailangan natin ang buong Biblia, mga kapatid, para tayo ay maging buong Kristiyano. Let those of us who are mature think this way, if in anything, otherwise, God will reveal this also to you. Only let us hold true to what we have attained. Ano na nga ba yung mga bagay na na-attain natin? Hindi dahil sa ating kalakasan, mga kapatid. Sinabi ko kanina na tayo ay may perfect righteousness. Matuwid na tayo sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Yun yung bagay o yung standing na natin sa harapan ng Panginoon. Kaya tayo ngayon ay nagpapatuloy. Kaya mahalaga na mayroong discipleship sa church.
na kung saan kinukumusta natin ang bawat isa sa paglakad nila. Kaya sa church, merong mga cell group para aralin ang kanyang salita, para kumustahin ang pananampalataya nila, para magpatuloy tayo. Last Sunday, may meeting yung mga elders and deacons tungkol sa order ng church o yung organization na meron sa church. Maaaring meron kaming mga ilang questions sa mga doctrinal thing, pero nandun yung pagkakaisa namin. Saan nagkakaisa? Sa kung paano dapat tatakbo yung church na nakabase sa kanyang salita. Kailangan yun. So we press on at hindi ka lumalakad, hindi ka tumatakbo bilang isang Kristiyano na ikaw lamang. Tingnan nyo nga yung mga katabi at sabihin, kapatid, kasama kita rito. Kasama nyo nga ba sila sa paglakad, sa buhay Kristiyano? O baka pinabayaan na kayo? Huwag naman sana. So God will reveal that also to you, only let us hold us true to what we have attained. Meron pong doktrina na tinatawag na perseverance of the saints. Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay nagpapatuloy. Kaya ka nagpapatuloy dahil ikinikip ka or pinipreserve ka ni Christ. So press forward. Press together. Encouragement kayo sa amin, mga kapatid. Ang makitang nandyan kayo, nakaupo at nakikinig ng kanyang salita ay encouragement para sa amin. Ito yung nagbibigay ng kalakasan upang magpatuloy. What is the use of this thing kung wala ang mga makikinig? At nawa, sana mga kapatid, bitbitin natin palagi ang katotohanan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Ibahagi din sa ibang tao kung sino yung gusto inyong nais ding makuha. Dahil wala namang ibang pag-asa ang mundong ito, si Kristo lamang. At kailangan ng mga tao ay ang gospel ng Diyos. Because in Romans 1:16, sinabi doon na ang kapangyarihan ng Diyos ay ang mabuting balita ni Kristo. So ibahagi din natin ito sa iba. But the question is, what is the gospel of Jesus Christ? Ang gospel ni Kristo ay hindi nagmula sa tao. The gospel starts with God and ends with God. Na kung saan merong dakila at banal na Diyos at makapangyarihan, na kung saan nilikha niya ang lahat ng tao. Nilikha niya ang tao in His image, and yet yung image na yun ay hindi nagtagal. Si Adan at Eva ay nahulog sa kasalanan. And then after nun, sinusubukan ng anihin ng tao ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. And then one day, in His love, God sent His Son, the Lord Jesus Christ, to live, died, and rose again on the third day. Para saan? Para sa lahat ng magtitiwala at mananampalataya kay Kristo lamang. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay narito at wala ka pa kay Kristo, humility, lumapit ka sa isuko mo ang lahat ng iyong kasalanan at manampalataya at magtiwala sa Kanya para sa iyong kaligtasan. And then respond. Patuloy tayo sa pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo. And for our conclusion, because Christ has already made you His own, dahil ikaw ay na kay Kristo na, we can confidently leave our past behind and press forward, knowing that our daily growth serves His eternal glory. Kaya mga kapatid, dahil ikaw ay na kay Kristo na, so kaya natin kalimutan ang nakaraan at magpatuloy para sa kabutihan at para sa kanyang kaluwalhatian.